Isang masayang araw sa ating mga alagad ng wika at panitikan. Tayo ay nasa panibago nating episode ng inyong aralin para sa Filipino 6. Para sa unang termino, ika-6 na linggo. Ang ating mga tatalakayin para sa linggong ito ay tekstong informatibo, partikularang formularyo, konteksto ng pagdiriwang ng panrehiyong pagdiriwang at pangungusap na walang paksa. Okay, para sa ating unang sesyon, narito ang inyong panimulang gawain. Okay, guhitan ang angkop na pandiwa upang mabuo ang pangungusap batay sa focus ng pandiwa o na tagaganap o aktor. Kung tapos na, maaari ninyong tingnan kung wasto ba ang inyong kasagutan. Para naman sa daloy ng ating pag-aaral, narito ang ating tatalakayin para sa unang sesyon. Tekstong informatibo at formularyo na nakatuon sa formularyo. Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na may layuning magbigay ng mahalagang impormasyon o kalaman sa mambabasa o mambabasa. Ito ay karaniwang ginagamit sa larangan ng pag-aaral, pamamahayag at iba pang akademikong konteksto. Sa pamamagitan ng tekstong informatibo, malawakang nailalathala ang mga datos, pagsusuri, pangyayari at iba pang mahalagang impormasyon na maaaring kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. So sa madaling salita, pag sinabi nating tekstong informatibo, ang pinakalayunin nito ay magbigay sa atin ng impormasyon at magdagdag ng ating kaalaman. So dito natin nakukuha yung iba't ibang kaalaman na ating natututunan na syempre nakabatay sa katotohanan. Ano naman ang formularyo o form? Ang formularyo o form ay isang dokumento na naglalaman ng mga blankong puwang kung saan maaring magsulat o pumili ng opsyon. Ang mga form ay maaring ipamahagi sa ilang sasagot o mag-fill out ng sabay-sabay. Bago punan, ang bawat kopya ng isang formularyo ay karaniwang magkapareho, maliban kung ito ay may serial number. Ang isang form ay nagpapahintulot sa isang organisasyon na mangolekta ng isang pare-parehong hanay ng impormasyon mula sa maraming tutugon para sa isang pare-parehong paraan. So yung form, ito yung mga kalimitan na fini-fill out natin. So kung halimbawa sa konteksto natin sa eskwelahan o sa paaralan, karaniwan hindi ba yung mga ating enrollment form, okay, basic enrollment form o basic enhanced enrollment form. So ito yung kung saan i-fill out ito, madalas ng ating mga magulang kasi karamihan sa mga impormasyon na kinakailangan sa pagpapa-enroll ay may kinalaman yung ating mga magulang. So ano pa yung mga form na ating mga fill upan? So halimbawa, bago tayo makakuha ng ating mga birth certificate at iba pang mga sertipiko, na may kinalaman sa ating pagkatao, pagkakakilanlan. Halimbawa, magre-request ka ng form sa PSA. So may mga form tayo na kailangang fill upan na kung saan ilalagay natin yung mga mahalagang detalye natin nang sa gayon, pag hinanap nila, mas madali nilang mapoproseso yung ating mga pangangailangan. Okay, so meron tayong iba't ibang formularyo na maaring pinapasagutan o pinasasagutan. Ilan dito ay mga formularyo para sa aplikasyon. Okay, so halimbawa, may application form na halimbawa yung isang kumpanya, meron silang binibigay ng mga application form. O kaya halimbawa, sasali kayo sa isang contest, kailangan nyo mag-fill up doon ng registration form. Ganon din kapag halimbawa sa kolehiyo, registration form na yung kanilang fini-fill upan. So survey, evaluation, o order form, yan. Kung halimbawa kayo ay o-order, pwedeng kayo doon ang magsusulat o kaya naman i-check ninyo lang yung mga pagpipilian doon. At maging mga form na galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Statistics Authority o PSA. So para sa ating pagtataya, meron tayong tekstong informatibo. So si Aya sa kanyang bagong paaralan. So sa panulat ni Desiree B. Geronimo. Sa isang barangay sa lungsod ng Valenzuela, may isang batang babae na nagngangalang Aya. Bagong lipat sila ng kanyang pamilya sa lugar na iyon dahil sa trabaho ng kanyang ama. Excited si Ana sa kanyang magiging paaralan. Makikilala niya ang mga bagong kaibigan at matututunan niya ang mga bagong aralin. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang magparehistro sa paaralan. Kasama ang kanyang ina, nagtungo sila sa tanggapan ng paaralan upang kumuha ng mga kailangan dokumento. Isa na rito ang PSA birth certificate.
Naku, wala pa palang PSA birth certificate si Aya. Nag-alalang sabi ng kanyang nanay na si Aling Susan. Huwag kayong mag-alala, mayroon tayong tanggapan ng PSA dito sa Valenzuela na maaari kayong magtungo doon upang mag-fill out ng form para magkaroon ng PSA birth certificate ang inyong anak. Tugon naman ng guro. Nagtungo ang nanay ni Aya sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority ng Valenzuela. Dito ay binigyan siya ng formularyo na kinakailangan niyang sagutan para sa impormasyon ng kanyang anak. So ito yung halimbawa na sinagutan. Ito yung form mismo na sinagutan ni Aling Susan. So pagkatapos sagutan ng PSA form, dali-daling umuwi si Aling Susan sa kanilang bahay at naghintay kung kailan lalabas ang PSA ng kanyang anak. Makalipas ng 1 linggo, bumalik si Aling Susan sa PSA Valenzuela at kinuha ang PSA birth certificate ni Aya. Dumiretso agad siya sa paaralan at ipinasa ang lahat ng dokumentong kailangan. Tuwang-tuwa si Aling Susan dahil nakakuha na siya ng PSA birth certificate ni Aya. Masayang umuwi si Aling Susan sa kanilang bahay at ibinalita ito sa kanyang anak. Anak, nakarehistro ka na sa bago mong paaralan at nakakuha na din ako ng iyong birth certificate. Masayang sabi ni Aling Susan habang ipinapakita ang dokumento. Maraming salamat po, tugon ni Aya sabay halik sa kanyang nanay. Okay, so tungkol saan ba yung kwentong binasa natin? So tungkol kay Aya, at yung pangangailangan niya na magkaroon ng PSA birth certificate para makapagrehistro sa paaralan. So hindi ba lagi tayo minsan kinukulit ng ating mga teacher, lalo na kapag grade 6 na, mahalaga po na kayo ay may PSA birth certificate. Bakit ba? Para saan po ba yan? So ito po ang nagiging batayan ng mga teacher o mga advisor ninyo para sa inyong para maitala o kung ma-check kung tama yung mga impormasyon sa LIS o yung Learner Information System ng ating DepEd. At mahalaga din po ang PSA dahil doon tinitingnan yung inyong pangalan ng mga mag-guardian ninyo, pangalan ng magulang, yung iyong birthday para tama po. Ang wasto, alam naman natin yung LIS, mula kinder yan hanggang senior high school. Kung kayo ay actually sa buong lahat ng paaralan yan sa buong Pilipinas, hindi ba? So ito yung system na kung saan dito kayo ini-encode para masigurado na kayo talaga ay naka-enroll at napakalaking bagay na dapat mayroon na PSA birth certificate ang isang bata. Lalo na kung kayo ay atleta, di ba? Kayo ay sasali sa mga regional meet, national meet, mahalaga po ang PSA kasi dito makikita lahat ng specific ng mga tiyak na impormasyon ng inyong kapanganakan, pangalan yung spelling ng pangalan. Yan, napaka-importante talaga ng PSA. Kaya kinukulit talaga tayo ng mga teacher natin na magpasa ng PSA. Yan. So kung online naman, minsan mas mabilis ang proseso online. Minsan inaabot lang ng mga 3, pinakamabilis hanggang 5 araw bago maproseso at maipadala yung ating mga PSA birth certificate. So, mahalaga yan para sa tamang spelling ng pangalan. Minsan, akala natin tama yung ginagawa nating yung kumbaga minsan yung sa pangalan. May mga pagkakataon pa nga na nung nakakuha lang ng birth certificate, doon lang nalaman na iba pala yung nakalagay na pangalan niya sa birth certificate niya kaysa sa ginagamit niyang pangalan. So, ano yung naging suliranin ni na Aling Susan at Aya sa kanilang pagpaparehistro? So, walang PSA birth certificate si Aya at kailangan kumuha si Aling Susan. Paano nila ito ginawa ng solusyon? So, pumunta sila sa tanggapan ng Philippine Statistics Authority sa kanilang lugar at nag-fill out ng form or fill up ng form. Yan. So, saan nagpunta? So, sinabi na natin. So, yun na po yan. Okay. So, ano ba yung Philippine Statistics Authority? So, ang pangasiwaan ng estadistika ng Pilipinas o Philippine Statistics Authority, PSA, ay tinatag sa bisa ng Batas Republika bilang 10625 na nilagdaan ni Pangulong Benigno S. Aquino III noong Setyembre 12, 2013 bilang sangay ng pamahalaan ng Pilipinas na nagkokoordina ng mga patakaran sa larangan ng estadistika sa Pilipinas. Ito ay kalakip na ahensya ng Pambansang Pangasiwaan ng Kabuhayan at Pagpapaunlad o National Economic and Development Authority o NEDA at pangunahing ahensya ng pamahalaan na responsable sa mga senso at survey na ginagawa sa Pilipinas. Estadistika ng iba't ibang sektor, pagsasama-sama ng mga piling sistema ng administratibong pagtatala at pagsasama-sama ng national accounts. Ang mga datos na ginagawa ng PSA ay tinuturing na opisyal na impormasyon ng pamahalaan ng Pilipinas. So dito kasi, sa PSA,
kumbaga sila yung nagpapasensus, kumbaga ang Philippine Statistics Authority, so sila yung nakakaalam, no? Dahil kapag nagparehistro, kapag nanganganak, pinaparehistro kapag may namatay, hindi ba? Pag bago kayo mag-asawa, nagpaparehistro rin. So, sa kanila, no? Sila yung kumakalap ng datos kung gaano na ba kalaki, no, ang populasyon ng Pilipinas, ilang bahagdan ba ang birth rate, ilang bahagdan ba yung death rate, at iba pa na may kinalaman sa populasyon at estadistika ng ating bansa. Okay, so para sa ating ikalawang sesyon, so sagutin ang mga sumusunod na katanungan. So ano ba ang formularyo? At ano ang dapat isaalang-alang sa pagsagot ng iba't ibang formularyo? So tingnan natin. So para sa panimulang gawain, no, paikalawang gawain, ikaw ay isang kalhok sa isang patimpalak sa paggawa ng slogan sa Filipino. Binigyan ka ng iyong guro ng formularyo na dapat punan ng mga impormasyon tungkol sa iyong sarili upang ikaw ay maging ganap na kalahok. Narito ang formularyo na ibinigay ng iyong guro, sasagutin ang formularyong nasa ibaba. So ito yung impormasyon ng kalahok sa paggawa ng slogan. So, tungkol saan ang formularyo na pinasagutan? So, tungkol ito sa mga lalahok sa slogan. So, ano ang unang hininging impormasyon, no, ng ating formularyo? Syempre, unang-una lagi ang pangalan, no, edad, pwede rin kung ito ay school-based, so yung baitang, at section, so yan. So, paano ba dapat magsulat o magsagot ng formularyo or form? Okay. So, ang formularyo o form ay isang dokumento ng naglalaman ng mga blankong puwang kung saan maaring magsulat o pumili ng opsyon. So, dito natin sinusulat, no, yung mga mahalagang detalye at wastong detalye na may kinalaman, no, yung personal nating mga impormasyon. At mga form ay maaring pamahagi sa ilang sasagot o mag-fill out ng sabay-sabay. So, maramihan ito, no? Lalo na kung halimbawa yon, may kukuha tayo ng mga authentic na certificate natin, no, yung ating pagkakakilanlan. So talagang maramihan po ito. So maaring yung iba nga dahil online na, sa online na rin natin makukuha, pwedeng i-download na lang and then ipiprint, or pwede namang editable na siya at doon na isasubmit. So bago po nan, ang bawat kopya ay isang formularyo. Ang isang formularyo ay karaniwang magkapareho maliban kung ito ay may serial number. Ang isang form ay nagpapahintulot sa isang organisasyon na mangolekta ng isang pare-parehong hanay ng impormasyon mula sa maraming tumutugon sa isang pare-parehong paraan. May iba't ibang formularyo ang maaring pinasasagutan. Ilan na dito ay ang formularyo para sa aplikasyon, survey, evaluasyon, order at maging mga form na galing sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Statistics Authority o PSA. So mayroon tayong iba't ibang uri ng formularyo ng PSA. So unang-una na dito, ang birth certificate application form. So ginagamit ito upang kumuha ng kopya ng birth certificate mula sa PSA. Karaniwang kinakailangan ito para sa mga aplikasyon sa trabaho, pag-aaral at iba pang legal na transaksyon. So ito rin kasi, dito rin mapapatunayan kung ano yung ating nationality, lalo na kung saan tayo ipinanganak. So yung ating magulang, dito rin makikita ilang taon yung magulang natin, no, noong tayo ay ipinanganak, ilang kilo ka, ilang gaano ka taas, yung iyong kung may order of birth mo na dito din nakalagay, hindi ba? Kung pang ilan ka sa ipinanganak ng iyong ina at iba pang mga detalye. So ito yung halimbawa ng ating application form for birth certificate. Yan. So, Office of the Civil Registrar, General Application Form for Birth Certificate. Okay, sunod naman ay ang Marriage Certificate Application Form. So, ginagamit ito upang humiling ng kopya ng marriage certificate mula sa PSA. So, kinakailangan ito sa pagpaparehistro ng kasal, pagpapalit ng apelyido, matapos ang kasal at iba pang mga legal na paggagamitan. Okay, so ito naman yung halimbawa natin ng application form for marriage certificate. So pangalan ng lalaki, pangalan ng babae, kailan yung petsa ng ikinasal, no, lugar kung saan ikinasal at iba pa. Death certificate application form, ginagamit naman ito upang humiling ng kopya ng death certificate mula sa PSA. Karaniwang kailangan ito para sa mga legal na proseso tulad ng pag-aayos halimbawa ng inheritance o yung mana at iba pang legal na dokumentasyon. So ito yung ating halimbawa ng death certificate application form. So ayaw na ayaw natin ito, no? Pero
tayo ay tao lamang, no? Talagang we come and go at talagang hindi maiwasan, no? Na tayo talaga ay nangangailangan na humiling ng kopya na ito. So, ito yung ating death certificate. So, pang-apat, Certificate of No Marriage o Senomar Application Form. Ginagamit naman ito upang makakuha ng sertipiko mula sa PSA na nagpapatunay na walang record ng kasal o kasalukuyang pag-aasawa ang isang individual. Karaniwang kinakailangan ito sa mga aplikasyon para sa kasal, pagpapakasal muli o iba pang legal na transaksyon. So, syempre, di ba, bilang isang halimbawa, ikaw ay isang babae at kayo, halimbawa kayo ay magnobyo at magnobya, no? Pero syempre hindi pa ngayon, kayo ay bata pa. So, kapag para matiyak, no, na walang sabit, no, yung inyong kapartner, ay kailangan talaga na kumuha ng Certificate of No Marriage o Senomar. So, ito yung magpapatunay na hindi kasal sa iba at hindi pa nagpaplano, no? I mean, hindi pa walang ongoing application for marriage. So, mahalaga ito, no? Lalo na kapag kayo ay naghahanda na mag-asawa. So, ito yung halimbawa ng ating Senomar application form. So, meron din tayong tinatawag na Senodeath application form, Certificate of No Record of Death. So, ginagamit ito upang humiling ng certificate mula sa PSA na nagpapatunay na walang record ng kamatayan ng isang individual. Karaniwang kinakailangan ito sa mga legal na proseso, yan, tulad ng pag-aayos ng mga dokumento ng namatay na tao. So, ito naman yung halimbawa natin ng Senodeath application form. Okay, sunod naman, so panuto po na ng impormasyon ang formularyo. Okay. Para naman sa mga hakbang na pasulong, kung gaano kahalaga na marunong tayong magsagot ng mga formularyo gaya na lamang ng sa Philippine Statistics Authority. Sagutin ng sariling PSA Birth Certificate application form yan. So, pwede magpiprint si teacher ng sample at kayo ay magsasagot ng inyong PSA Birth Certificate application form. Para sa ating ikatlong sesyon, okay, ang unang gawain ay punan ang mga datos sa pagpapatala sa paglahok sa SELG. So, halimbawa, ikaw ay lalahok, no, sa inyong eleksyon para sa SELG. At ito, ano ang gagamiting form o formularyo, iyong sagutan. Ngayon, masdan natin ang larawan at maaari mo bang mahulaan kung tungkol saan, no, ang mga larawan na iyong nakikita at batay na rin sa mga clue na ibinigay sa ibaba. So, ano-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon ang inyong pinaghandaan sa inyong komunidad? So, ano-ano ba yung mga religious na festivities, no, ang inyong pinaghahandaan sa inyong community? Meron ba? Okay. So, ayan. No, ano-ano nga ba ang mga pagdiriwang na panrelihiyon ang inyong sineselebrate? Mga fiesta ba? Sino ba ang inyong mga patron? O kung meron man. So, ang panrehiyong pagdiriwang ay tumutukoy sa isang masayang pagdiriwang o kaganapan na isinasagawa na sa isang partikular na rehiyon o lugar. Karaniwang may kaugnayan ito sa mga lokal na kultura, tradisyon at mga kaugalian ng isang tiyak na rehiyon, mga regional festivities natin. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at tradisyon kaya't may iba't ibang uri ng pagdiriwang sa bawat rehiyon nito. Narito ang ilan sa mga kilalang pagdiriwang sa iba't ibang panig ng ating bansa. So, una narito ang Kadayawan Festival ng Davao Region, isang pagdiriwang sa Davao City tuwing Agosto kung saan ipinagdiriwang ang kagandahan ng kalikasan at ang kultura ng rehiyon. Sinulog Festival sa Cebu. Ang Sinulog Festival ay ginaganap taon-taon sa pangatlong linggo ng Enero bilang pagbibigay pugay sa mapaghimalang imahe ng Santo Niño at tumatagal ng 9 na araw. At kadalasang sikat ang pagdiriwang na ito sa Cebu City. So meron din tayong Ati-Atihan Festival sa Western Visayas, so partikular sa Aklan o Kalibo Aklan. Ang Ati-Atihan ay isang pista tuwing ikalawang linggo ng Enero sa Kalibo Aklan. Ito ay karaniwang ipinagdiriwang pagkatapos ng selebrasyon ng pagdalaw ng 3 hari kay Jesus sa Sabsaban. Gamit ang makukulay na maskara, uling sa katawan at iba't ibang matingkad na kasuotan, ang mga taong kaisa sa pagdiriwang ay sumasayaw kasabay ng tunog ng mga tambol at sigaw na halabira. Sunod ay ang Panagbenga Festival ng Cordillera Administrative
Region, so isang pagdiriwang sa Baguio City tuwing Pebrero na kilala sa kanyang mga bulaklak at mga flower parade. No? Yung mga flower parade nila, float na pinupuno nila ng napakagagandang mga bulaklak. Sunod naman ang Pahiyas Festival ng Calabarzon, isang tradisyonal na pista sa Lucban, Quezon tuwing Mayo, kung saan pinararangalan ang San Isidro, Labrador. Ang mga bahay sa bayan ay dinisenyo ng mga kakaibang dekorasyon na gawa sa mga prutas, gulay at kakanin. Meron din tayong Lanzones Festival sa Northern Mindanao. Ito ay isang pagdiriwang sa Mambahaw, Camiguin tuwing Oktubre kung saan ipinagdiriwang ang mainam na ani ng lanzones. Meron din tayong Pamulinawin Festival sa Ilocos Region. Ito ay isang pista sa Lawag City, Ilocos Norte tuwing Pebrero kung saan ipinagdiriwang ang kultura at kasaysayan ng rehiyon. Para sa inyong pagtataya, magbigay ng impormasyon o datos na tumutukoy sa mga sumusunod na panrehiyong pagdiriwang. Okay, so sa Sinulog Festival, Pahiyas, Lanzones, Pamulinawin at Ati-Atihan. So maaari ninyong balikan yung ating mga tinalakay na mga festival at kumuha ng mga datos tungkol dito. Okay, so puna ng talahan na yan ng mga impormasyon mula sa binasang teksto tungkol sa mga rehiyong pagdiriwang o panrehiyong pagdiriwang. Para sa ating ika-4 na sesyon, narito ang ating panimulang gawain. So sagutin ang mga tanong sa ibaba at magbigay ng mga sariling pagpapaliwanag at magbahagi ng sariling karanasan. So more on mga personal na ninyo itong experiences. Okay. At para sa letter B, ipaliwanag ang slogan na nasa ibaba. Panrehiyong pagdiriwang, pagkakaisa, pagmamalaki at pag-unlad. So narito yung ating halimbawang paliwanag. At alam kong maaari rin kayong makagawa pa ng mas mahuhusay na paliwanag tungkol sa ating slogan kanina. So para naman sa sesyong ito, muli ating babalikan ang mga lalo pang palalalimin ng inyong kaalaman tungkol sa mga pangungusap na walang paksa sa pagbuo ng pahayag. Yan, ulitin natin, ang pangungusap na walang paksa ay salita o lipon ng mga salita na nawala o hindi lantad ang paksa ngunit nananatiling buo ang diwa. Meron tayong mga uri ng pangungusap na walang paksa. Narito ang existential, padamdam, pakiusap, temporal, modal, mga kapandiwa, fenomenal, mga panawag at pambating panlipunan. Okay, so para sa ating pagtataya, tukuyin kung anong uri ng pangungusap na walang paksa ang mga sumusunod. So meron tayong 10. Okay, at para naman sa ating susi sa pagwawasto, narito naman ang ating mga kasagutan. So para sa ating huling gawain, gamitin sa pahayag ang mga sumusunod na pangungusap na walang paksa. So meron naman tayo ditong mga halimbawang pahayag gamit ang mga pangungusap na walang paksa. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang termino, ika-6 na linggo para sa Filipino 6. Maraming salamat at nawa ay may naunawaan kayo at naintindihan ninyo ang ating aralin para sa linggong ito. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat at paalam!